Mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating ikalawang daily devotion, pag-uusapan po natin, narinig mo na ba ang first gospel? Jesus, the promised seed. In Genesis chapter 3, verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Mula pa sa umpisa, matapos magkasala ang tao, hindi naghintay ang Diyos para magbigay ng pag-asa. Agad niyang pinangako si Jesus, ang promised seed, na tutulog sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Sa halip, naiwan tayo sa dilim ng pagkakasala. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pangakong tagapagligtas na darating upang ibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Kanya. Si Jesus ang binhi ng babae ni Abraham at ni David. Patunay na ang bawat pangako ng Diyos ay natutupad sa takdang panahon. Kahit dumaan ang libo-libong taon, kahit tila magtagal ang paghihintay, hindi nagbago ang plano ng Diyos ang iligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ni Kristo. Ang mga pangakong binigkas sa lumang tipan ay nagkakatotoo kay Jesus na isinilang sa kababaang loob, nabuhay sa kabanalan at nag-alay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. So, kapag tila mabigat ang ating laban sa mga buhay, kapag naiibaw ang takot, alinlangan, o panghihina ng loob, alalahanin natin si Jesus ay nanalo sa krus. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan, at ang kaaway ay walang kapangyarihan, alipin ng mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi man agad na nakawala ang mga problema, may katiyakan tayong lahat, hindi tayo nagkikipaglaban ng mag-isa. Ang tagumpay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy, umasa at magtiwala na nasa dulo ang kabutihan ng Diyos ay nang naghahari. So bilang ngayon naman, para sa ating tatlong aplikasyon, magtiwala kay Jesus araw-araw. Manalig tayo kay Jesus sa bawat desisyon at pagsubok nating hinaharap. Siya ang nagbibigay ng lakas, kapayapaan at direksyon sa ating buhay. Kalawa, ibahagi ang pag-asang dulot niya. Ikwento sa iba kung paano binago ni Jesus ang ating buhay at binigyan tayo ng pag-asa. Sa simpleng salita at mabuting gawa, nagiging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig. At ang ikatatlo, mamuhay bilang ilaw laban sa dilim. Ipahayag natin ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng mabuting asal at tamang pamumuhay. Kapag pinipili natin gumawa ng mabuti, nagiging saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa buting puno ng dilim.